If the Son sets you free, you will be really free. Kapag ikaw ay pinalaya na ni Kristo, tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at Panginoon ng buhay mo, ikaw ay talagang pinalaya na. Binago na. Hindi na ikaw ang tulad ng dati. Binago ka na talaga. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. I declare that I am forgiven. I am healed. I am blessed. I am protected in Jesus' name. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga Biblia. Oras na upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kayo ay may mga notes. Mas maganda mga kapatid na isulat para hindi natin makalimutan. Kahit tayo ay mag-isa, ma-review natin kung ano yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang importante mga kapatid, maunawaan, ating maintindihan ang malinaw na salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa mga oras na ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa kung paano tayo ay palayain ng Diyos galing sa tanikala. Unshackled. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 4 verse 18. Ayon po sa salita ng Diyos, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kapag ka ikaw mga kapatid ay may tanikala, ang hirap gumalaw. Kaya nga mga kapatid, unshackle means release from chains. Dahil kapag ikaw ay may tanikala na nakatali, hindi mo magawa, hindi mo mapuntahan ang gusto mong gawin. Kaya nga pag unshackle, release from physical restraints, to liberate, to set free. Kapag nakakita ka ng mga guard na, lalo na yung mga kapulisan, may handcuff sila sa prisoner wrist. Tapos, kapag tinanggal na nila yung handcuffs, the prisoner is unshackled. Nakawala na siya galing sa tanikala. So, hindi mo man siguro naranasan na makulong or mapunta sa mga parang mahuli, locked in prison cell or jail. Pero mga kapatid, marami sa atin na kahit tingin mo malaya naman, wala naman sa kulungan, pero ang kanilang isip at ang kanilang puso
puso ay parang nakakulong. Marami ang nadidepress. Marami lalo na ngayon sa pandemic. Sabi nila parang nasa loob ako ng kulungan. Yung iba naman ayaw paawat. Gusto kong lumabas. Gusto kong umalis, ayaw ko na dito. Napupuryo na ako sa loob ng bahay. Pero kahit saan pa siya pumunta, andoon sa mga kalayawan, andoon sa mga kasiyahan, marami pa rin na parang nakakulong ang puso at isipan at hindi pa rin makamove on. Marami pa rin ang nakakulong sa nakaraan, sa mga karamdaman, at hindi natin maiiwasan yan. They are locked up in a very difficult situation, a very painful experiences. Sa buhay natin may mga uncomfortable times. Yun nga ang sinasabi, bad days talaga. Lalo na pag gumising ka, naka-files na lahat dyan ang mga bills ng bayaran. Pagtingin mo, naku, ang dami ko palang dapat bayaran. Sabi ng iba, oh, it's a bad day. Yung iba naman, nagbiyahe, may lakad, biglang umulan. Katulad ngayon, ang lakas ng ulan. Pero walang dalang payong. At bumaha. Sabihin ng iba, oh, it's a bad day. Yung iba naman, may online class. Ang daming assignment. Maya-maya nag-brown out. O kaya nawala ang signal. Sabihin nila, oh, it's a bad day. Grabe naman ito. Yung iba naman, naliligo. Naku, nawala ang tubig. Reklamo na naman, oh, it's a bad day. Bakit ganito? Yung iba, yung sasakyan nila, na flat. Ano ba ito? Sa kalagitnaan pa talaga ng highway. So marami mga kapatid, mga pangyayari sa buhay na masasabi mong uncomfortable situation. Yung iba, habang laging nagfi-Facebook, ay naku, nagulat, sumabog ang puso, nalungkot dahil nakita niyang may iba na ang kanyang minamahal. Ayan, yun na naman, sabi niya, oh, it's a bad day. Our emotions become imprisoned. Marami sa atin mga kapatid are trapped na parang nakakulong sa loob lang. Physically, mentally, psychologically, spiritually. Nakakulong. Kaya nga mga kapatid, yan ang misyon ng ating Panginoon. Ang misyon ng Diyos ay upang palayain ang mga nasa kulungan. Nakakulong sa sariling buhay. Ang Biblia nagtuturo, even in great pains, there is victory. Kaya mga kapatid, kailangan nating palakasin ang ating mga loob. At dito nga sa Biblia, mayroong dalawang tao na kinulong at talagang pinasok pa sa maximum security. Imposibleng makawala. Pero mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Paul and Silas, unshackled. Itong story ni Paul and Silas is a classic story. Ang dalawa were missionary partners on a missionary journey through Greece. Naglakbay sila mga kapatid. Marami silang lugar na pinuntahan.
Kaya habang sila ay nagbibiyahe, dumaan sila sa lugar ng Troas. Marami silang lugar na pinuntahan at doon sa Troas, nagkaroon ng pangitain si Pablo. Basahin natin ang Acts chapter 16 verses 8 to 9. Kaya't dumaan sila ng Misya at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakiusap sa kanya, "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Mayroong pangitain." Kaya sabi nila, pupunta tayo doon. Pagising niya, sabi niya, pupunta tayo doon. Naalala ko tuloy, noong bago pa lang sa gawain, sa ministry ang aking magulang. Habang sila ay may overnight prayer meeting, may isang kasamahan sa prayer warrior sa kanilang pananalangin ang nagsabi, "Poras, go to Nasipit, help Nasipit." Ang Nasipit ay nasa Agusan del Norte at doon unang church. Ang Born Again Christian Ministries natatag sapagkat may pangitain. Ganito rin ang nangyari. Hindi lang basta pupunta sila doon na walang signal ng Panginoon. Ang sabi ng tao, pumunta kayo dito, tulungan ninyo kami. Kaya from Troas, dumaan sila sa Neapolis. At doon ay may nakilala silang isang babaeng negosyante. Nung sila ay pumunta sa Neapolis, mga kapatid, habang sila ay nagmimensahe sa salita ng Diyos, sabi ni Pablo, wala mang lalaking nakinig. Ganun pa man, may isang babaeng negosyante, ang pangalan ay si Lydia, the first convert. Babae pa ang ginamit ng Diyos, natupad pa rin. Kasi mahirap kapag ikaw ay nagmisyon na wala kang kakilala. Ang Panginoon ay may inihanda na rin na tao na sasalubong sa kanila. The first convert was a woman named Lydia. Kasi nung time na yun, walang sumalubong sa kanila na lalaki. Kaya kahit babae, gagamitin ng Diyos. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo na ito gawain lang ng panglalaki yan. Hindi. Babae ka man, lalaki ka man, bata man o matanda, tayong lahat ay pwede gamitin ng Diyos para lumago ang gawain, mga kapatid. Nung sila ay pumunta doon, babae ang unang nananampalataya. At hindi lang yun. Nagpabautismo at ang bahay niya ay ginawa pang bahay tuluyan ng mga anak ng Diyos. Basahin natin ang Acts 16, verse 11 to 15. Kung paano ang Diyos ay talagang kasama nila Pablo at ni Silas. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samothracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman nooy, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nananatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin.
Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Tiyatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay obe. Kinabukasan, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ginamit ng Diyos ang isang babae na sa tingin ng marami ang mga babae mahina. Pero sa laki ng gawain at misyon ni Pablo at ni Silas, hindi nakakahadlang ang kahinaan niya. At ang sabi niya, sige na. Kasi sa kanilang kultura, iba ang babae, iba ang lalaki. Mas mababa ang tingin nila sa mga babae. Ngunit sa ating binasa ngayon, malaki ang ginampanan ni Lydia sa ministry ni Pablo at Silas. Sapagkat dahil sa kanyang kabutihan, nung tinanggap niya ang salita ng Diyos, kumalat mga kapatid ang gawain ng Diyos. Sapagkat may isang tao na tumanggap at talagang mapagbigay sa mga alagad ng Diyos. Hindi nagdalawang isip, bagamat maraming mga umuusig. Ganyan ang Diyos, kahit sino pwede niyang gamitin. Where God makes opportunities, Satan wants to stop it, wants to destroy it. Ang sabi ng kaaway, kailangang mapigilan. Kaya nga mga kapatid, the opposition. Nung makita ng mga ibang tao na lumalago ang gawain, ang sabi mga kapatid nila, kailangang mapigilan. At hindi lang basta tao. May isang babae na demon possessed. Sinusundan niya si Pablo at si Silas. Kung babasahin natin ang Acts chapter 16 verses 17 to 18, anong sabi? Sinundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Verse 18. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At roon di lumabas ang Espiritu. Hindi pala lahat ng Espiritu ay galing sa Diyos. Bagamat ang sinasabi ng young girl na sila ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, pero mga kapatid, alam ni Pablo na hindi Espiritu ng Diyos, na demon possessed pala. At ayaw ng Panginoon na mayroong ugnayan ang salita ng Diyos sa mga gawain ng kadiliman. Naalala ko tuloy mga kapatid, nung ako ay nag-mission sa Cebu City, habang ako ay nagba-Bible study, nasa kalsada lang, biglang may lumapit sa akin na babae. At ang sabi niya,
habang ako ay nagba-Bible study, maraming mga nanay, mga bata, sabi ko, Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi naman ng babae, ako ang ama. Sabi ko, bakit ama tapos ang liit ng busis? Sabi niya, makinig kayo sa kanya. Sabi ko, bakit lumiit ang busis nito? Parang malaking tanda ng babae. Sabi niya, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Wala, sabi naman ng iba, nakakaano naman to? Kangingilabot naman. Naalala ko tuloy yung kay Pablo at kay Silas na ito ang espiritong ito ay hindi galing sa Diyos. Kaya ni-review ko in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, wag mong guluhin ang aming gawain. Maya-maya umiyak siya sa tabi. Sabi niya, sige, ipagpatuloy mo. Sabi niya, hindi na ako manggagambala. Tapos, alis na lang ako. Sabi niya, parang, alam mo mga kapatid, kapag ikaw pala ay nagmimisyon, marami talagang gagawin ang kaaway upang mapigilan. Yun din ang nangyari kay Pablo at Silas. May nanggugulo sa kanila. Bagamat parang tama ang kanyang sinasabi, pero dapat alamin natin kung ito ba ay galing sa Diyos o galing sa masama o galing sa masamang espiritu. Anong nangyari mga kapatid? Nung sinabi ni Pablo, lumabas ka sa batang iyan, espiritu na nagtatago. Lumabas na, gumaling ang bata. At nagalit ang kanyang amo. Ayun pala, may amo siya. Kunyari, manghuhula siya. Tapos, malaking pera pala. Kaya nung pinagaling siya, ang bata ni Pablo, nagalit ang mga amo kasi nga, they lost their source of making money. Dahil malaking malaking kalakalan. Katulad ngayon, yung iba, ano kayang pwedeng damit suotin ko? Ang nakalagay doon, ganito. Ano kaya ang mangyari sa akin bukas? Kailangan ganito. Maraming ganyan, di ba? At yun, ay sabi na iba, nagkatotoo din. Kasi naniwala ka rin. At nagalit sila kay Pablo sapagkat na-discern ni Pablo na hindi galing sa Diyos ang espiritu na yun. Galing pala yun sa demonyo. Kaya, pinaalis niya dahil pinahirapan ng bata eh. Sa tingin mo ba? Kunyari, nag-exercise ka lang. Maya-maya, iba na ang mga sinasabi mo. Binubuksan mo na yung kaluluwa mo. You open the doors na hindi na pala ang Panginoon ang pumasok, kundi ibang spirit na pala yun. Kaya mag-ingat ka. Kasi hindi lahat ng spirit na galing sa Panginoon, baka hindi sa Panginoon yan. Magtaka ka na lang na lalong na-depress ka, lalong nagkakagulo ang buhay mo. Kaya sana hindi tayo mga kapatid ay maluko. Kaya nakita ni Pablo na hindi sa Panginoon ang espiritu na yon. Pinalabas niya. Kaya nagalit ang amo ng bata because the psychic network collapsed. Galit na galit sila. At dahil doon, may oposisyon. Kinaladkad nila si Pablo at Silas. Nagalit sila, binugbog nila. At hindi lang yan, pinakulong pa. Pinagbintangan pa nila. Anong sabi sa Acts chapter 16, verse 22 to 24? Kailangan basahin natin. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinibilanggo at binabantayang mabuti.
Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So, hindi basta-basta, para namang napaka-kriminal na talaga nila. Nagturo lang sila ng salita ng Diyos, ipinakulong na. Naggalit sa kanila. Grabe ang karanasan ni Pablo at Silas. Binugbog. Tinurture sila para patahimikin at pigilan ang gawain ng Diyos. Pero itong si Pablo at Silas, walang makakahadlang sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Kahit kamatayan man, kahit man anuman ang mga kahirapan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anuman, karamdaman man yan, walang makakapigil sa atin. Kahit pandemic pa, walang makakapigil sa atin. Ipagpatuloy pa rin natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya nga, kailangan tingnan natin, ano ba itong si Paul and Silas? They were beaten and jailed. Pinahirapan sila. Habang nandoon sila sa maximum security, grabe ang chains. Hindi basta-basta paa at kamay. Doon pa sa pinakaloob pa. They were in great pain because of the torture. Siguro nagkasugat-sugat pa sila, ang hapdi ng katawan. Maraming mga tao siguro ang nagtanong, bakit sila nagkaganyan? Di ba love sila ng Panginoon? Napaka-unfair naman, mababait sila, nagmiminsahe nga sila. Bakit nangyari sa kanya? Ganyan yung iba, di ba? Alam mo, ang bait-bait naman niya, bakit kaya nangyari? Bakit kaya nagsiserve naman sila sa Diyos? Bakit sila nakulong? Bakit sila nagsuffer? Unjust naman yan, unfair naman yan. Maraming mga tao talaga ang mga nagsasabi, mga taong walang alam tungkol sa Diyos, mga kapatid. Hindi nila alam na yun nga ang misyon ng ating Panginoon. Pumarito siya sa sanlibutan upang tayo ay iligtas, upang tayo, mga kapatid, ay bigyan ng kalayaan galing sa pagkakakulong. At kahit ano man ang nangyari, binugbog, pinahirapan. Akala nila, bakit kaya ganyan ang Panginoon? Hindi nila alam na si Jesus ay pumunta rito sa sanlibutan. Inaalay niya rin ang kanyang buhay. Kung anong naramdaman mong hirap, naranasan din ni Kristo yan. Siya ay binugbog, siya ay pinahirapan, siya ay pinako sa cross. Doon sa gitna ng dalawang magnanakaw, siya ay pinahiya. Inangkin niya lahat, inako niya lahat, dahil gusto niya na ikaw ay makalaya galing sa pagkakakulong sa kasalanan. Kaya wag mong sabihin na hindi naman alam ng Diyos. Naghirap, alam niya. Dahil naranasan niya. Kung ano man ang mga problema, mga kapighatian mo, naranasan niya. God allows trials and hardships not to destroy us. May plano ang Diyos para sa isa't isa sa atin. Hallelujah! Kaya nga, itong si Pablo and Silas, hindi ka makakarinig ng, bakit Lord, bakit Lord? Bakit nangyari sa amin? Nagmiminsahe naman kami, mabait naman kami, naglilingkod. Bakit Lord? Wala kang maririnig kang Pablo at Silas na nagreklamo. Hindi sila nagrebelde, hindi sila nagbackslide, hindi sila nagtampo sa Diyos. Ang ginawa nila, sila ay nanalangin at nagpuri sa Diyos kahit nasa loob sila ng kulungan. Kahit nasa gitna ng kapighatian, sila ay nagpuri at walang nakakapigil sa kanila. Lahat ng mga nasa kulungan nakarinig. Hindi sila, mga kapatid, hindi nila tinakwil ang Panginoon.
Kaya doon natin malalaman na talagang ang Diyos ay pinupuri nila. Hindi lamang sa mga blessing, marami silang blessing na tanggap, kundi kahit sa kapighatian. Praises open prison doors. Nung nasa loob sila ng kulungan, anong ginawa nila? Acts chapter 16, 25 to 28. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Paghating gabi, nananalangin sila, umaawit sila, nagpupuri sila. Habang sila ay nagpupuri sa Diyos, verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So makikita natin, lumindol, pero hindi naman sila nabagsakan. Anong sabi sa verse 27? Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpakamatay sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Marami talagang tao kapag alam nilang problema na wala nang solusyon, magpapakamatay na lang, akala nila ang pagpapakamatay yun na ang solusyon. Pero makita natin si Pablo at Silas, kahit sila'y sinaktan at nasa loob ng kulungan, patuloy silang nanalangin, patuloy silang umaawit at nagpupuri sa Diyos. Ganyan din dapat ang gawin natin, mga kapatid. Kailangan ating pahalagahan ang ating pagpupuri sa Diyos kahit na sa kabila ng maraming mga kahirapan. Kaya nga natuwa ang Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan. Hindi lamang kang Pablo, kundi sa lahat ng nandoon, at hindi lang sa kanilang lahat na nandoong mga nakakulong, pati sa mga gwardya, pati sa mga sundalo, mga bantay bilanggo. In great suffering, they began to worship the Lord. Pag may problema ba tayo paghating gabi ba? Anong ginagawa natin? Baka umiiyak ka lang, humahagulhol ka lang hanggang kinabukasan. Magang-maga na ang mata mo. Yun ba ang dapat nating gawin? Tingnan natin si Pablo at Silas. Sa tindi ng kanilang pinaghirapan o kaya naranasan, grabe ang kanilang pagtitiis. Wala silang reklamo, they just praise the Lord. Kaya tayo, mga kapatid, kung mayroon ka mang kapighatian, problemang pinapasan, kagbigatan sa iyong puso ngayon, habang ikaw ay nakikinig at akala mo grabing problema na, punong-puno na, huwag kang umiyak at huwag kang humagulhol lang. Magpuri ka, manalangin ka, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Kahit ngayong pandemic, purihin natin ang Diyos na buhay, sapagkat siya lamang ang nakakaalam, siya lamang ang magliligtas sa atin. Kaya nga, mga kapatid, tribulation, hardships is allowed to glorify the Lord. May mga pangyayari talaga sa buhay mo. Paghating gabi ba, ikaw ba ay patuloy na nagsasamba sa Diyos? Are you singing? Are you praising God? O baka pag may problema ka, iniisip mo na lang magpatiwakal?
Ang gusto ng Diyos pala, kapag hindi mo na kaya, ang gusto niyang marinig, hindi reklamo, kundi song of praise, song of deliverance, hallelujah, song of victory. Yun ang gusto ng Diyos. At mararamdaman mong kumikilos ang presensya at kumikilos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Habang sila'y nagpupuri, biglang lumindol at makikita mo na sila talaga ay pinakawalan sa tanikala na kahit ang mga pintuan ay nabuksan. Anumang pintuan na nakakulong, nakasarado, anuman yung mga klaseng prison cell sa buhay natin, bubuksan ng Diyos yan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, makakalaya ka. Sa lahat ng mga tanikala na pumipigil sa'yo, nagpapalungkot sa'yo, the great earthquake opens the prison door and God sets them free. Ganon din ang gagawin niya sa buhay mo. Talaga, mga kapatid, ay magbibigay ang Panginoon sa iyo ng milagro. Ipapadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo na kung ano man ang bumabagbabag sa buhay mo, mga humahadlang sa buhay mo, aalisin ng Panginoon upang magkaroon ka ng kalayaang magpuri sa Kanya. Upang magkaroon ka, mga kapatid, ng kalayaang maglingkod sa buhay na Diyos. Kaya ang sabi ng isang gwardiya, baka lumayas na, wala na ang mga bilanggo, magpapakamatay na lang ako. Kahit nakabukas ang pintuan, hindi naman umalis si Pablo. Hindi naman sila tumakas. Ayaw naman nila yung tatakas sila tapos yung mga bantay bilanggo, mamamatay, death penalty. Kapag may nakalabas sa mga kulungan, papatayin din sila. Ganon man, hindi lang si Pablo ang na-amaze, lahat ng nasa loob. Sino kaya itong Kristo na kanilang pinapangaral? Sino kaya ito? Bakit ganun ka makapangyarihan? Kaya sa buhay natin, kahit dumanas tayo ng mga kapighatian, sasabihin ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kapitbahay, kahit may mga problema tayo, nakita nilang nagpupuri pa rin tayo at sasabihin nila, "Uy, sa ano kaya? Ano kayang sikreto mo? Bakit sa kabila ng problema, masaya ka pa rin? Bakit sa kabila ng pandemic, ikaw pa rin ay may kapayapaan?" Ang sikreto natin, kasama natin ang presensya, kasama natin ang buhay na Diyos sa ating pamilya. Yun ang sikreto natin. Malalampasan natin ang lahat kasi kasama natin ang presensya ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang pagpapala para sa atin. Prayer and praise to deliverance. Nagkaroon ng kalayaan. Kaya kahit may problema ka, keep crying out to Jesus. Lord, salamat. Salamat, pagalingin mo ang aking karamdaman. Salamat, Panginoon, tugunin mo ang lahat ng aking pangangailangan. Kaya nga, huwag kang mabahala. Prayer and praise are powerful. Kikilos talaga ang presensya ng Diyos. Yan ang ating spiritual weapons. Powerful talaga. Hindi lang ikaw ang may problema. Huwag mong hayaan nakawin ng problema ang kagalakan mo. Don't let your problem steal your song of praise. Huwag mong hayaang maging malungkot ka dahil sa mga pasanin mo sa buhay. Kahit na lockdown, kahit na pandemic, hindi makakapigil, hindi makaka-lockdown sa ating bibig. Hindi makakapigil. Patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi lockdown ang bibig natin, kundi tuloy-tuloy pa rin sa pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Lagi pa rin tayong nagpe-praise sa ating mahal na Diyos.
Kaya nakita natin, hindi lang kay Pablo at kay Silas ang nakalas. Sa lahat ng nasa kulungan, sa lahat ng mga nasa bilanggo, the shackles of all prisoners full of. Sa lahat. Hindi lang pala sa atin lang, kundi sa lahat ng ating mga kasamang sambahayan natin. Sa loob ng ating tahanan, kapag pinupuri at pinapasalamatan natin ang Diyos, hindi lang tayo mga kapatid ang makakalaya galing sa pagkakakulong sa anumang mga problemang inilagay sa ating kaaway, kundi kasama doon ang ating mga mahal sa buhay. Makikita nila sa buhay natin ang presensya ng Diyos. Jesus sets us free. Kapag anak na tayo sa Diyos, hindi na tayo nakakulong. What prison are you locked in? Ano kaya? Siguro sinasabi mo, may karamdaman ako na talagang matindi. Siguro sinasabi mo, marami akong utang, marami akong bayaran. Siguro, ano kayang mga kulungan yan? Siguro sinasabi mo, hindi ako makamove on sa aking problema. Mga kapatid, baka ang iba sa atin nakulong sa gawain makasalanan. Baka ang iba ay nakulong sa gawaing masama. Slavery to sin. May spiritual slavery din. Yung ating mga sinful habits, yun ang nagkokontrol sa buhay natin. Yung mga bisyo mo, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Talagang gusto mong gawin. Bakit? Slave to sin. Kontrolado ang buhay mo. Pag sinabi ng bisyo, bumili ka nito, wala kang magawa. Pag sinabi ng droga, ito, bili ka nito, kahit wala ka ng budget. Sugal, inom. Anong sabi dyan mga kapatid? Luke chapter 4 verse 18. Anong sabi ni Jesus? He has set me to proclaim freedom for the prisoners, to set the oppressed free. Kaya kung wala tayong Panginoon, paano natin malalabanan ang mga kasalanan na pumipigil sa atin? Ayaw ko nang maglingkod sa Diyos. Kasi nahiya ako, may nagawa akong kasalanan. Para kang nakakulong. Hindi mo magawa ang gusto mong gawin. Sapagkat para kang nakakulong. Anong sabi sa John chapter 8 verse 32? Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan mong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Kapag ikaw ay yung bisyo mo, binago ka na ng Diyos, hindi ka naalipin ng bisyo mo. Hindi ko talaga mapigilan. Kapag ikaw ay pinalaya na ng Diyos, kaya mo nang pigilan yan. Amen? Hindi ka naalipin sa anumang mga kasalanan. Anumang mga gawaing hindi kaaya-aya. Anong sabi sa Romans chapter 6 verse 22? Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal. At ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Hindi na tayo alipin. Hindi ka na alipin sa anumang kasalanan. Hindi na
kasalanan, ang kadiliman sa buhay mo. Pinalaya ka na ng Diyos, pinagaling ka na ng Diyos. Hallelujah! Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo masasabing, dahil kasi bisyo talaga, babalik ako agad. Hindi. Matatanggihan mo na, binago ka na ng Diyos. Pinalaya ka na. Freedom from bondage. Si Paul and Silas, kahit na nangyari sa kanila ang ganong bagay, kinulong sila, sinaktan sila. Pero anong nangyari? They did not let arrest or brutality stop the ministry. Hindi yun makakahadlang kahit ikaw ay nakaranas ng abuse. Nakaranas ka man ng kahirapan, sinaktan ka man, hindi yun makakapigil sa purpose ni Lord sa buhay mo. Kahit may pinagdadaanan ka man ngayon, huwag mong hayaang pigilan ng mga problema ang relasyon mo sa Diyos. If the Son sets you free, you will be really free. Kapag ikaw ay pinalaya na ni Kristo, tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at Panginoon ng buhay mo, ikaw ay talagang pinalaya na. Binago na. Hindi na ikaw ang tulad ng dati. Binago ka na talaga. Kaya anong sabi sa Romans 8 verse 15? Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Tayo'y iniligtas ng Diyos. Hindi na tayo alipin. We are free. Hallelujah! By God's grace. Sa buhay natin, mga kapatid, ramdam natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi na tayo namuhay sa takot. Hindi na kailangan pang paulit-ulit kang i-rehab. Kung anumang klaseng mga bisyo ang meron ka, kapag si Kristo na ay nasa buhay mo, kung ano man yung mga bagay, gustong-gusto ko talaga, halimbawa, droga, inom, sigarilyo, kung na si Kristo na, sabihin mo na ko, nasusuka na ako kapag nakita ko yan, wala na talaga sa sistema ko yan. Bakit? Dahil binago ka na, pinalaya ka na ni Kristo. Hindi ka na alipin sa anumang bisyo. Kung ikaw ay grabe sa sugal, ubos ang pera mo, nagkagulo-gulo ang pamilya mo dahil sa bisyo, noong araw na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, mga kapatid, pinalaya ka na sa lahat ng bisyo, sa lahat ng mga kasamaan. Hindi ka na alipin, kaya mo na kontrolin ng sarili mo. Buong sambahayan, parang may lindol, talagang bubuksan ng Diyos ang talikalan ng kasalanan. Bubuksan niya ang mga pagpapala at magkaroon kayo ng kapayapaan, kagalakan sa inyong pamamahay. Wala nang kapangyarihan ang kaaway na manggulo sa buhay mo at sa pamilya mo. Dahil anak ka na ng Diyos. Pinalaya ka na. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Anong sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 19 to 20? Ipinapangako nila ang kalayaan. Subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin sa anumang dumadaig sa kanya. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumikilala kay Kristo, kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas,
Ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Kaya nga hindi tayo hayop na ang isinuka ay ibinalik pa rin, kinaing muli. Sa oras na iniwan na natin ang lahat ng bisyo, ang lahat ng kasamaan, sa oras na pinalaya na tayo ng Panginoon, hindi na natin babalikan ang buhay ng kasamaan. Tuloy-tuloy ang ating pagbabago, mga kapatid. Araw-araw, tuloy-tuloy ang pagsisikap natin na tayo ay baguhin. Kaya huwag na tayong bumalik sa kulungan. Gusto mo ba? Naranasan mo ng makulong, babalik ka pa ba? Maraming repeat offenders. Nakulong ng ilang taon, balik na naman. Na-rehab, naggumaling. Pagkalipas ng ilang linggo, rehab ulit. Ano ba yun? Paulit-ulit at anong sabi? Mas masahol pa sa dati. Kaya kapag tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon, we are called to freedom. Huwag na nating lingunin pa kung ano yung buhay dati. Wala na yon. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Hindi ka na ikaw na yung dati mong mga kasamaang ginawa. Ikaw ay bagong nilalang ng Diyos. Hallelujah! Binago ka na. Bagong buhay ka na. Hindi mo na dapat balikan ang nakaraan. Tuloy-tuloy na. We are a free slaves for Christ. Malaya ka na ba, kapatid? Are you free? Unshackled? Lakas loob nating isigaw. Yes! Hallelujah! Ako ay pinalaya na ng Diyos. Hallelujah! At hindi na alipin sa mga nakaraan. Ako ay pinalaya na free from sin's enslavement through Jesus Christ. Kaya kung ano man ang pumipigil sa atin sa panahong ito, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sisirain ng Diyos ang tanikala ng kasalanang kumakapit sa buhay mo. Hallelujah! Ano mang nakaraan mo, palalayain ka na ng Diyos. Ano mang mga pagsisisi mo, guilt mo sa nakaraan, sa mga oras na ito, palalayain ka ng Diyos. Kung ano mang mga karamdaman, mga kapatid, sa mga oras na ito, paggagalingin ka ng ating Panginoon. Hallelujah! We praise your name. Purihin natin ang Diyos na buhay. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hindi na kami nakakulong sa kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan, Panginoon. Kami ay pinalaya mo. Hallelujah. We praise your holy name, O God. We magnify your name. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa depresyon,